lupain ng Israel, may isang batang pastol na nagngangalang David. Si David ang pinakabunso sa 8 magkakapatid at araw-araw ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama. Isang araw, lumitaw ang isang malupit na higante na nagngangalang Goliath mula sa hukbong Philistine na humamon sa mga Israelita na magpadala ng mandirigmang lalaban sa kanya. Sa loob ng 40 araw, pinubusalan ni Goliath ang mga Israelita, ngunit walang naglakas loob na humarap sa kanya. Pumunta si David sa labanan upang dalhan ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Nang marinig niya ang hamon ni Goliath, biglang sumigla ang kanyang loob. Bagaman bata pa, nagboluntaryo si David na labanan ng higante. Sa una, nag-atubiling pumayag si Haring Saul at inalok si David ng kanyang armadura. Ngunit pinili ni David na harapin si Goliath gamit lamang ang kanyang pagsusling at pananampalataya sa Diyos. Habang lumalapit si David kay Goliath, pinagtawanan siya ng higante. Ngunit matatag na tumayo si David, sinasabi, "Ikaw ay lumalaban sa akin na may espada at sibat, ngunit ako ay lumalaban sa iyo sa pangalan ng Panginoon makapangyarihan sa lahat." Pagkatapos ay kumuha siya ng bato mula sa kanyang supot, inilagay ito sa kanyang pagsusling at sa isang tama lamang tinamaan niya si Goliath sa noo. Ang higante ay nahulog sa lupa, talo. Ang tagumpay ni David laban kay Goliath ay nagdulot ng malaking kagalakan at lakas ng loob sa mga Israelita. Hinabol nila ang mga tumatakas na Philistine at nanalo sa labanan. Ang pananampalataya at tapang ni David ay naging inspirasyon para sa lahat. Ang kwento ni David at Goliath ay nagtuturo sa atin na sa pananampalataya at tapang, kahit na ang pinakamaliit sa atin ay maaaring makamit ang mga dakilang bagay. Anuman ang laki ng hamon, magtiwala sa Diyos at sa sarili.